Dating Speaker Martin Romualdez daw kakasuhan. Pero ang tagal-tagal na sasabihin kakasuhan. Wala naman nangyayari hanggang ngayon. PH News Talk nagbabalik mga kababayan. Panoorin ho natin itong interview dito ni Sen. Robin Padilla at nito si Sir Lito Banayo. Pero bago tayo magsimula, isang like and subscribe. Malaking tulong na ho yan sa ating channel. G. Dalawa ang kasama natin ngayon, isang napakalupit na political strategist. Oo. Ito, napakalalim ng experience sa politika. Paano pa ni Marcos to, ha? Oo, Marcos Sr. to. Ano to? Best friend to ni Ninoy Aquino, ha? Best friend. Totoo yan, totoo yan. Oo, so marami na tong napagsilbihan na na mga administrasyon. At syempre, yung kamukha mo. Ayan na. Ayan na. Pakilala mo yan. Kasama natin. Sino yan? Ang Kung ano talaga pakilala mo? naman, ang legit original na Banateros talaga ito. Kasama natin ngayon si Senator Robin Hood Padilla, Vice President. Sorry. At syempre ang ating idol na si Lito Banayo, mainit na political analyst ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Dalawa ang kasama natin. Matindi ito. Palagay ko 3 araw to dire-diretso. Itong Talaga? Hanggang zona na to. Hanggang zona na to. Wala na naga. Wala nang tulugan Nakala to. yung kama nun, no? Oo. Ano na yung kama ko? Banat Bay, baka meron kang gusto. Siyempre, pakilala muna natin, Sir Lito. Mag-hi muna sila. Oo, Sir. magkakaroon muna kayo sa inyo. sa ating mga at ang inyong Mga konting Banateros. background lang po, konting background. Ano lang, ito, semi-retired na na dumaan sa maraming presidential campaigns. Yun lang. Kingmaker, ha? Kingmaker. Humble. Narinig ko yan yung Kingmaker na yan Oo, narinig ko yan dito sa ating katabi, sa aking katabi. Si Senator Robin Hood Padilla. Ano, Vice? Ay! Assalamualaikum po. Kalma. Assalamualaikum. Peace be with you. Ako po ay nananatiling masugid na supporter ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at siyempre po, tagahanga ni Pastor Apollo Kibuloy. Mainit yan. Baka may magalit yan sa sinabi nyo. Sasabihin na, hindi nyo man lang siya pinagtatanggol. Pero, Simulan na natin doon. sige. Konting na lang. Total, kasi hindi natin nakitaan ng reaction si Senator Robin. Alam naman natin, magino itong ating Gino idol na yan. ito. Pero hindi bastos yan, ha? Hindi, basto. Bastos Magino yan, lang. Hindi, bastos din. Minsan. Sabi ko pala yung punchline, eh. Oh, sorry. Pero ito, ano po mga reaction nyo patungkol doon sa post ng inyong kasamahan sa industriya? Na si Angel Locsin. Angel Locsin, kaibigan ko yan. Ang katotohanan sa aming dalawang mag-asawa noong, hindi si Angel yung asawa ko, si Mariel, nung nabalitaan namin yon, isa lang yung sinabi naming dalawa. Baka may pinagdadaanan si Angel, kami naman wala. So siguro, intindihin na lang namin. Wag na kaming sumagot, wag na kaming magsalita. Kung gusto niya kaming makausap, bukas naman yung linya. Pero, Sen, matindi yung kanyang binitawan. Di ba? Na sinasabi niya, nakasama niya kayo. At kayo naman, aminado kayo na there was a time na naging NPA kayo. Komunista. Oo, Yan yung eksaktong sinabi niya. nagbundok kayo. So, doon kasama niyo ba siya? Ay, kasama niyo siya doon sa bundok? Mabigat yan. Hindi. Ano yan, ang istorya kasi niyan, noong 1995, winanted ako ng gobyerno, kung naalala po ninyo. Biglang lumabas yung warrant of arrest. Siyempre, bata po ako noon, hindi ko maintindihan kung bakit ako may warrant of arrest. Tumakbo ako ng Bicol, ng Camarines Norte. Hinabol pa ako hanggang doon. May mga dumating na CIDG doon. So parang pakiramdam ko, serious yata itong mga ito na kulong ako. Wala akong choice. Umakyat ako sa bundok. Nung umakyat ako sa bundok, siyempre ang nadatnang ko doon, yung mga NPA. Yung mga NPA naman, na inasikaso naman ako. Pati yung masa. Kasi dati, nung sila'y malakas pa, masa ang aabutan mo sa bundok. Nung dumating ako, sabi nila, doktrinahan ka namin. O dinoktrinahan naman nila ako, 1 buwan. Pero nung nakita ko na sabi ko sa sarili ko, bakit parang
hinihingan pa natin yung mahihirap. Kasi yung mga napansin ko doon sa mga ani ba, may hinihiwalay eh. Hinihiwalay yung para doon sa NPA. Sasabi ko, parang hindi ata tama yun. Alam mo kasi ako, observer ako eh. Pagka ganun, teka muna. Yung pinaglalaban natin, hihingan pa natin ng revolutionary tax sa pamamagitan niyan, uwi na lang ako. Yun ang nasa isip ko. Bumaba na ako. Pero dala ko yung ano, Yung idea. yung idea. Kasi bata pa lang ako, lumaki na ako na sosyalista. Ang tatay ko, labor leader eh. Ang tatay ko, si Roy Padilla Sr., siya yung presidente ng National Mines and Allied Workers Union. Mga minahan yun, mga workers. Socialist na kami. Lumaki na kami bilang sosyalista sa bahay pa lang namin. So, hindi mahirap sa akin tanggapin yung communism. Actually, para sa akin kung magaganap talaga yan at magiging makatotohanan yan na pantay-pantay tayo at walang mayaman, walang mahirap, maganda yan. Pero impossible yan. Tanggap ko na yun. Tsaka yung sinasabi pa nila na yung kaalaman ko daw dyan, maliit. Hindi po. Sa Cuba pa ako nag-aral. Nagpunta pa ako dun. Hindi po yan mismo. Nilalabas pa nila yung mga picture namin ni Joma. Nagpunta din ako sa Utrecht noong mga panahon na yan. Pinag-aralan ko talaga, pero hindi yung armado. Never kong tinanggap na kailangan tayong mag-armas kasi tapos na si Bonifacio eh. Nakuha na natin yung freedom. Ang pakikibaka natin ngayon, kahirapan, hindi kapwa Pilipino. Kailangan natin makidigma sa kahirapan. Hindi sa kapwa Pilipino. Kasi kalokohan yung may gobyerno na tayo, ibabagsak natin yung gobyerno para magtayo tayo lang panibagong gobyerno. Kumbaga, nasa third floor na tayo. Gusto nyo, bumaba pa tayo uli ng first floor. Kalokohan yun. Pero hindi ko iniiwan yung ideology. Hindi po. Kahit na magalit kayong lahat, kahit mga kaibigan ko magalit kayo, pasensya na kayo. Kasi ang unang Kristiyano, nasa Biblia yan, pag binasa nyo sa Acts, andyan yan, sinasabi na tayo ay pantay-pantay. Kung ano yung meron ka, ibigay mo. Sa Islam, ganyan din po. Kung anong meron ka, ibigay mo sa kapwa mo. Ano masama doon? So yun yung konteksto nung sinasabi yun na kayo po ay communist. Opo. At kaya ko po nasabi din yon nung minsan ay sa pagdinig. Huwag na natin pag-usapan po yung ano, kung ba't ko lang nasabi. Kasi alam ko nga yung history. Alam ko yung history ng communism dahil pinag-aralan ko nga po yan. Kasi meron Marxist, meron din po kasing armado, yung mga Marxist kasi. Yan, yung mga armado yan. Na, kaya si Lenin kasi ginaya lang niya, ginawa niya si Marxist ba? Si Marxist kasi ang sumulat niya na kinuha lang din niya sa mga unang Kristiyano, di ba? So, ibig sabihin, may karapatan akong sabihin yung history doon sa naganap na pagdinig. Kasi pinag-uusapan yung Romanov. So, paano kung hindi na ako makatiis? Kailangan na ako magsalita. Kasi palagay ko, naliligaw eh. Ayoko naman maligaw. At nung nangyari yan, yung kwentuhan ninyo ni Angel Locsin, bakit napagkwentuhan nyo yan? Yung experience mo na yan? Kasi naging very close kami ni Angel sa usapin ng martial artist kasi yan. Nag-aaral siya ng martial arts. So, siyempre, nagkukwentuhan kami. Nung panahon na yun, Gabriela siya eh. Nung Gabriela siya. So, sinasabi ko sa kanya na leftist ako. Kasi wala namang masama kung leftist ka. Anong ikatatakot mo kung leftist ka? Ang masama kung ikaw ay may dalang barel. Yun ang problema. Actually, wala na tayong anti-subversion law. Ayan, Na-repeal na yun eh. So, miski komunista ka, sosyalista or anything, walang illegal doon. Huwag ka lang maglalaban sa gobyerno, magdadala ng armas. Yung tatay ni Senator Robin, natatandaan ko, isa sa mga membro ng Batasang Pambansa noong araw na kami ni Doy Laurel lang siyang kumuha sa tatay niyang maging kandidato laban kay Marcos, laban sa diktadurya. And napakatapang ng tatay niya, tatandaan ko. Salamat po. Kaya lang, speaking of the left, ngayon kasi, alam naman natin na maraming raid na nagaganap ang military
At yung mga nakikitang mga gamit doon ay galing sa left. So sa tingin niyo po ba, medyo umiwas na o nawala na dun sa tunay na layunin ng komunismo itong mga makakaliwa ngayon at humawak na sila ng armas? Ano kasi yun eh, yung Marxist kasi, yung mga Leninist, meron silang armadong, may aspect ng armadong pakikibaka. Ang pakiusap lang natin doon sa mga leftist ngayon, ako bilang mambabatas na pareho nila, iwasan natin na yung ganong armadong Kasi huwag kayong magtago. Kasi kung kayo ay totoong leftist na katulad ko, sabi nga ng ating patron, hindi na bawal yan. Bakit kailangan kong magtago? Ang bawal yung sumusuporta kayo diyan sa armado. Kasi nga maawa na kayo, 50 years na yan. Wala naman nangyayari. Tsaka alam nyo, dito po sa Southeast Asia, tayo na lang po ang may rebellion. Parang naman yan, masyado na tayong paatras. At iimbestigahan daw po kayo, ha? May balitang ganun na parang planong imbestigahan or paimbestigahan ni Gibo Teodoro si Senator Robin dahil dun sa kanyang communist remark. Sumulat na po ako. Nangyari na po yun. Sinulatan na po ako ng AFP. Sumulat na rin po ako pabalik sa kanila. Pinaliwanag ko po yung akin. Katulad po ng sinabi ng ating patron na hindi na yan bawal. Panahon ni FBR, yan ang unang-una niyang ginawa. Bar top notcher pa man din si Gibo. I mean, he should know that. Wala na, na-repeal na yung anti-subversion law. Bakit kaya sila Franz Castro ayaw niyang... ayaw niya pahuli, no? Marami kasing nagtatago pa eh. In denial, ika nga, Senator. Yun nga po ang pakiusap ko sa kanila. Huwag nilang ikahiya kung ano man yung ideology nila. Ang ikahiya nila, yung hindi man ako nagsasabi na pronta silang ganon, na sumusuporta sa armado, pero kung sila ay totoong leftist, huwag kang mahiya. Proud ka dapat. Isa yan sa mga issue. May pangalawa pa. Ako, mas matindi to. Mas matindi to. Bago natin, marami tayong Pero bago tayo pumorma, araw nga to eh. Sige, Coach may Oli. request lang ako. Ano? Total, para mabigyan natin ng pagkakataon yung kanyang kaibigan na makapagsalita, imbitahin din natin. Pwede. Oo, si Angel Locsin. Oo, pwede. Baka lang nanonood. Pwede natin imbitahin. Pero, Ako nakakausap. ikaw na. Ako na ako. Nakali ako. Kakagulo lalo. Ba? Yun ang tanong. Yung kapatid- I-text mo na lang, ha? Yung kapatid ko yan, schoolmate ko sa FEU. Si Angelo. Ayaw may kwento. Angelo, ako na lang kakausap sa atin mo, ha? Wala kang boyfriend yan. Tsaka ito Asawa, loko-loko. Ano sawa naman yan? Oo, walang iya ka talaga. Tsaka ito parang nagdududa siya na si Pastor ay son of God. Naniniwala ako na lahat naman tayo son of God. So baka gusto natin imbitahin si Angel Locsin na makipag-usap kay Pastor Apollo Kibuloy para may paliwanag ni Pastor Apollo Kibuloy kung bakit siya tinatawag ganon. Oo, maganda rin Pwede, yun. Invite din natin siya. Oo. Puntahan natin si Pastor sa kulungan. Nakakulong yung isama tao natin. dahil sa, sabi nga ni Senator Robin, lumaban sa komunismo. Alam naman natin na ang lumaban sa komunismo si Pangulong Duterte, kasama si Pastor Apollo Kibuloy. Laban kasama ang bayan. At syempre, ang nagpatuloy niyan, si Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, pinag-iinitan. O hindi ba? Pero meron pa tayong isang issue at sinasabi natin yung, Chinador ka ba? Ikaw ba pro-China? Ano ba ito? Historical na naman yan. Kasi pagka tayo'y nakinig lang sa mga balita ngayon, malulungkot tayo kasi parang hindi tayo bumabalik sa mga napag-usapan na ng gobyerno noon pa. Kasi tayo, sumusuporta tayo sa One China policy. Panahon pa yan ng matandang Ferdinand Marcos Sr. Pati ang Amerika, dyan sa One China policy. So, ibig sabihin, yung mga alituntunin ng China, hindi dapat tayo parang siga din tayo, ganon. Hindi dapat. Laging ang policy natin, kaibigan nating lahat. Ang linaw naman sa konstitusyon yan, kaibigan natin lahat. Ngayon, halimbawa, meron tayong mga opisyal sa gobyerno na lumalabas doon. Naka-uniforme pa, di ba? Magsasalita ng kung ano-ano. Gagawa ka pa ng karikature
na yung caricature, ginagawa yan, wartime propaganda yan. Hindi naman ginagawa yan sa peaceful na panahon. Bakit ka gagawa ng caricature tapos pag ginantihan ka, magagalit ka? Yun ang problema eh. Titira ka, pag tinira ka pabalik, iiyak ka. Hindi naman pwede yun. Saka ilang beses ko nang sinabi, bakit ba tayo pumapayag na binobomba ka ng tubig, hindi ka lumalaban? Aanin natin yung bomba natin ng tubig. Siguro naman, mas masakit pa yung ginawa sa atin, na ginantihan, tumira tayo ng caricature, tinira tayo ng pabalik, nagalit tayo. Natural, magagalit tayo. Pero nung nakausap ko yung isang Chinese, kasi nagalit ako pare. Sabi ko, ba't ganyan? Tayo naman, nung panahon ng tayo ay kinocolonize ng puti. Diba? Ang tawag sa atin yan, brown brothers brown monkeys. Little Brown Brothers. Diba? Ang tawag naman nila sa mga Hapon, yellow. Sa mga Chinese, yellow monkeys. So, sila nag-umpisa niyan. Okay? Biglang tumira yung China media ng ganyan. Kaya, sinabi ko doon sa China media, nakakalimutan nyo na ba na tinawag din kayong ganyan? Kinausap ako nung isang Chinese, sabi niya, sa kanila daw, hindi issue ang monkey. Kasi sa kanila, that's a God. Meron silang, para sa kanila, matalino yun. Meron nga yan sa kanilang, Sa Feng Shui, yung zodiac nila. zodiac nila. So, 12 animals, kasama monkey. sabi nga sa mas may Pero insulto. nagalit ka doon, ha? Nagalit ka doon na tinawag tayong... Oo, na parang siyempre. Nag-ano kagad ako. Pero kasi ako, pag nagalit, kailangan kausapin mo, di ba? Ano bang ginawa nyo? So yun ang sinabi sa akin. Actually, sabi nga nila, dapat nga yan, buhaya yan eh. Oo, pero baka mas ma-insulto kayo. Si Senator Kiko din po nagalit dyan eh. Space na naman yun. Alam mo naman siyempre, pagka medyo makatotohanan, masakit. Diba? Pero Sir Lito, kayo po, anong nababasa nyo dito patungkol sa nangyayari ngayon sa China na instance na to? Itong, lalong-lalo na itong huling naganap na, ewan ko kung ano man tawag mo dun, harapan, pukpukan. Hampasan na kagwan. Well, ano kasi yan hindi ko maintindihan. Marami naman nag-counterclaim sa China Sea, South China Sea na tinatawag natin, yung parte natin na West Philippine Sea. Ang Vietnam, kalaban din nila, Brunei, Indonesia, Malaysia. Pero bakit sila hindi nagkakaroon ng ganyang mga alitan, no? Na ano? Ibig ko sabihin, nadadaan sa diplomasya yan eh. Kasi ang problema sa atin, kung ano sabihin ng kano, sunod tayo ng sunod. Tingnan mo yung Ray Powell, yung... Yes. Why bother to ano? Di ba? Halatang halata mo, sinisindihan lang ang puwet natin para magalit tayo sa China, no? Ibig ko sabihin, pinag-uusapan yan, no? At nung panahon ni PRRD, parang isang beses lang yung nagkaroon ng problema, di ba? At yung mga fishermen, hindi naman hinaharang noon. Napag-uusapan yung mga ganyan. At pangalawa, kung totoo may langis sa West Philippine Sea, wala naman tayong puhunan para kunin yan langis na yan sa ilalim ng dagat. Ba't hindi na lang tayo mag-usap ng maayos para imbis na tayo angkat ng langis, meron tayong mag-sharing na lang. Alam ko nung panahon ni GMA, pumayag pa nga ng China na 60-40 60 sa atin, 40 sa kanila. No, 40%. So, I mean, let's be practical ang ibig ko sabihin. Sa tingin niyo po, Sir Lito, no? Kasi nung mga nakaraan, okay naman eh. Hindi naman nangyayari ito. Nagkakaroon ng sigalot, pero hindi ganun kagrabe. Sa tingin niyo ba may kinalaman sa politika dahil yung dating presidente, sinasabi nila maka-China at yung ngayon, maka-Amerika? Pwede po bang ganun? Pwede. Tsaka an tayo pag inuurot tayo ng mga kano, tayo naman, sama ng sama. We have to have, gaya nga sinabi ni Sen Robin, yung independent foreign policy dapat, kaibigan mo lahat. Kausapin mo lahat, no? Ano iba rage baiting, parang inuudyo ka na, parang magalit eh. Kasi, ewan ko may napanood akong video, yung bangka pa natin ng sumugod. Parang naghahamon. I don't know kung... Ang basa ko naman doon, kasi nandun yung barko natin eh. Tapos lumapit yung teritoryo natin. Lumapit yung China Coast Guard. So, gumanon yung ating mga sundalo. Ang punto ko kasi dito, maiiwasan sana natin yon kung walang masyadong mapapel.
Ang daming mapapel dito eh. Isipin mo, pagkatapos noon, nag-usap si Presidente Marcos at yung Chinese ambassador, kinabukasan, nagpa-presko na naman yung saksakan ng papel na tao. Pambira. Pwede bang tumahimik ka muna? Oo. Hindi kaya, Senator, I mean, nakipag-usap yung presidente natin. Tapos yung tao mo biglang gagawa na ganun. Hindi kaya good cop, bad cop lang to? O... Sana wag ganun. Kasi hindi maganda tayo lumalabas na Di kaya may kausap. plano yan, Senator, na tumakbo, kaya mapapel? Sigurado. At ito pa, Sigurado. bakit tinahayaan ng Pangulo na magiging... Iyon ang na ganyan dapat yan? i-check. Kasi noong mga panahon na buhay pa yung unit team, lagi akong tumatawag kay SAP. Tinawagan ko si SAP dati nung sinabi ko, ano ba tong tao nito? Humihirit na naman ng taliwas sa sinasabi ni Pangulo. Katulad noon, sabi ni Pangulo, magbubukas tayo uli ng panibagong pag-uusap. Kinabukasan, binabanatan na naman niya yung China. Ano ba yun? Di ba? Para sa akin, makinig tayo sa mga patron natin na matagal na dito sa bansa. Ekonomiya. Bakit ba ang China walang singalot doon sa ibang mga nagkiklaim doon? Kasi ekonomiya na yung pinag-uusapan nila. Nag-uusap sila ng paano tayo makikinabang sa isa't isa. Isipin nyo, pinakamayaman na bansa ang China. Yung tayong kapitbahay, iwan. Di ba, in normal circumstances, pare, pag mayaman yung kapitbahay mo, doon ka makikipagnegosyo pare. Para naman mabatuhan mo man lang ako dyan ng negosyo. Tayo, ayaw natin nun. Kaya lang, Sir Lito, sa palagay ninyo, meron ba pang solusyon ito? At kayo, Sen, may solusyon pa ba itong gulo with China at in the Philippines? Alisin mo yung mapapel. Marami na mapapel, marami na Hindi, mapapel. Sa 2020. kaya lalong na galit sa atin ng China nung pinayagan yung mga EDCA bases na nakatapat sa Taiwan. Yung sa Lalo, sa Santa Ana, Cagayan, yung airport, tapos yung San Ramon ba yun sa Isabela. Nakatapat sa kanila yun Ibig sabihin, talagang pinuesto ng kanudon panlaban sa kung sakaling ang Vietnam, ang Taiwan pakialaman ng China. Parte naman ng China yun Yun May yung one ano- China policy. Yun dapat hindi tayo lumabas dun Pero Sir Lito, may karapatan ba ang Pangulo na anuhan si mapapel? Parang, uy, tama na yan, stop na yan. May kapangyarihan ba? So, siyempre. Lalong-lalo na, sir, di ba? Under siya ng DOTR. Executive yan. So, ibig sabihin, sa hindi niya pagsunod, binabastos niya mismo ang Pangulo. Yun ang lagi kong Or sinasabi may noon. direct di ba? Kasi, Senator, sabi nyo, kausap ng presidente, kinabukasan, binanatan. Kinabukasan. Same thing, ano ba sabi ng presidente? Ayaw niya sa impeachment, pero yung anak niya bumoto. Ayaw niya sa EDCA. Ang Sagot ako dyan. Si ang patron na makakasagot dyan. Kaya tuloy walang tiwala sa atin ang foreign investors Gusto natin humikayat ng foreign investors. Nakikita nila na parang walang out of control, hindi in control ang presidente natin. So paano ka makikipagnegosyo sa isang bansa na pabago-bago ang polisiya? So yan ang nangyayari. Vietnam, napakalaki na ng foreign investments ng lahat ng bansa, pati US na kalaban nila dati. Tayo, katitingan, nakukuha natin foreign investments. Bumagsak pa po. Bagsak. Opo. Sign of weakness talaga yan. So, totoo nga siguro yung sabi-sabi na weak leader. Kasi uunahin mo yung mga nasasakupan mo, lalong-lalo na yung mga tao mo. Pero kung katulad nito, pero di ba may pattern? Actually, Paano ba yun? tinanong ko yan kay Senator Amy nung in-interview niya ako sa podcast niya. Ang sagot niya talaga, dahil nga daw may sakit na yung kanyang ading, hindi na nakokontrol yung mga tao. Gusto kong tanongin si Sir Lito dito. Sa tingin ba ninyo, out of control si Presidente doon sa nangyayari? Or he is totally in control kaya nangyayari yung mga pangyayari? Well, may mga issue na hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Halimbawa, yung paglipat-lipat ng pera sa budget, yung pinondo sa flood control projects na nabinbin tuloy yung mga foreign assisted projects like yung ating subway, yung tren, lahat yun. Dapat yung tren papuntang Bicol, konektado. Yung mga ganyan, nabinbin lahat yan. Hindi ako maniniwala na hindi niya alam. Dahil ang nagre-release ng pondo, DBM.
At hindi naman nagre-release ng pondo, maski na nasa budget ng DBM, kung walang utos ang presidente. So alam niya yung mga ganon. Nabanggit nga ni Coach Oli, yung sabi niya ayaw niya ng impeachment. Pero unang-unang pumirma no first impeachment si Sandro Marcos, di ba? So how will you make people believe na hands off ka dyan, wala akong pakialam dyan, independent yung Congress? Talagang lokohan ang nangyayari. Pero baka lang ma-misinterpret ng taong bayan. Baka sinasabi na naman, kinakampihan na naman yung China. Kinukundina mo ba, Senator Robin and Sir Lito? Of course. Kinukundina nyo ba yung mga nangyayari dyan? And yung claim ba dyan sa West Philippine Sea, South China Sea, naniniwala ba kayo na atin yan? Siyempre naman. Naniniwala tayo, pero hindi dahilan yan para tayo mag-away. Hindi kasi nakita naman natin nung panahon naman ni Digong, wala namang away yan. Ang kailangan natin dyan, makinabang tayo. Diba? Yun ang kailangan natin dyan. Sabi tayo ng sabing atin yan, pero kung hindi naman tayo nakikinabang, anong klase yun? Kaya nga ang ganda nung sinabi ni Senator Marcoleto, may pinakita siyang mapa, na ito yung mapa na sinasabi ng China na kanila yan. Ang gusto nating mangyari, meron din tayong maipakita na atin din yan. Ihistro natin. Oo, yun ang sinasabi niya. At least maganda yung nililinaw ni Senator Robin ngayon. Kasi ngayon, nung nag-number 1 siya sa senatorial, tapos talagang mataas din siya sa vice president, mukhang tinatarget talaga siya ngayon. Uy. Bawat sabihin niya, ay talagang nilalait ng mga Duterte haters. Diba? Lalong-lalo na itong huling... Si with all due respect. Oo. Parang with all due respect nun eh. Pero wala namang respeto. Di ba? Nakakainis eh. Sino yun? Alam niyo, yung mapapel. Naglaway kay Senator. Oo. Alam niyo, Alam ba't paboritong-paborito niya talaga si Senator Robin eh. Hindi, pinapakinggan ko yung kanilang exchange kahapon, yung si Congresswoman Jervy Luistro at si Sen Robin. Ang bilang political strategist nga, ang pasok sa isip ko, napakalayo eh. Si Sen Robin was speaking the language of the masa. At nakaka-connect siya sa taong bayan. Yun namang isa, sinasadyang mag-English-English, kunwari, palagay ang papel niya, parang matitisod niya si Sen Robin doon sa pag-English-English niya. Wala nakikinig sa kanyang masa. Ang pinakikinggan si Sen Robin. I mean, you need to be able to communicate to your people. And the best way to do it is, kung sino yung nakararami, yung masa, yun ang dapat Sir Lito, nakikipag-ano ka. since yan, di ba, nabanggit nyo na yan, yung bang sa tingin ninyong mga bira kay Sen, Robin, lalong-lalo na yung mga high society. High society, high na high yan. Oo, mga high, di ba? Nakaka-apekto kaya ito sa popularity at botante ni Sen Ang Robin? nangyayari, lalo nagkakasimpatya ang tao sa kanya. Ganon din kay Inday Sara, lalo nagkakasimpatya ang tao. Alam mo, pareho ng pagbibigay ng ayuda. Tiningnan ko yung huling Pulse Asia survey, yung June 28 up to July 6 na survey. Makikita mo yung poorest of the poor, yung E, class E, income level. Sumipa doon ang disapproval rating ni Presidente Bongbong, sumipa ng 74% ang disapproval rating. Yun ang binibigyan ng ayuda eh. So ano ibig sabihin? Una, ang tao, miski na gaano kahirap, alam nila na pera naman namin itong binibigay nyo, binabalik nyo sa amin. Pangalawa, pag pinapipila mo ang tao para sa init ng araw, para lamang makakuha ng 2,000, parang iniinsulto mo yung dignidad niya eh. Parang ginagawa mo silang pulubi. So, imbis na matuwa sa'yo, nagkakaroon ng resentment ang taong bayan. Di ba, pareho nung papipilahin mo para sa 20 pesos na bigas. Di ba? Madaling araw pa, pipila na yung senior citizen. Inaapi mo tao nun eh. May namamatay Diba? pa. Oh, may namatay pa. Kasi isa sa mga huling, actually pinaka-latest ito na akusasyon kay Senator Robin, ang prosecution daw ay dapat hindi one-sided. Yan ang sinabi ni Sen. Pero pinuna ito ng halos lahat ng mga bunging lawyer. May isa ka pang paborito eh. Yung
pwedeng maging endorser ng toothpaste. Oo. Yung political analyst na walang trabaho. Oo, ngayon political analyst na, hindi katulad ni Sir Lito, no? Oo, yun, tama. Paborito kayo ng Yung Sir. tumatakas sa kaso. Tumatakas sa kaso yun eh. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita, at ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon, kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga senator judge? Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Binabanatan na hindi dapat yan mag-participate. Binabanatan ni Dilima, hindi yan dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso, kako, na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw niyong payagan ditong mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yun? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw na nakasakay sa kalabaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap, pag ako po nagsalita doon, meron, kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sub-judice tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan ito, itong impeachment? O ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng... Sila tong sabi ng sabi, no, wag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam nyo, ang hirap eh. Speaking of sub-judice, Senator, yung bang ginagawa nilang mga press con na yan, araw-araw na press con na ginagawa nila, hindi ba yan inaantay ko nga yung spokesman ng impeachment eh. Inaantay ko nga magsalita eh. Ang ginagawa pa ng spokesman ng impeachment namin, ako pa ang binabanatan. Sabi ko, iba talaga ang panahon ngayon talaga. Ganon? Yung impeachment, si Tungol. Ako pa ang binabanatan. Alam namin yung puso mo, hindi pa politiko eh. Buti nakakatiis ka, paano mo nilalabanan? Iniisip ko na lang po yung taong bayan. Kasi pag ako pang nagsawa dyan, sino pa? Buti hindi ka nangungwelyo eh. Muntik na. Alam nyo, yun, matagal, tinanong yan eh, ni Pia eh. Sabi ni Senator Pia, may mga kasama kami na ganyan mag-threat. Di ba? Pero nakita naman ninyo, wala naman nangyaring ganon. Ibig sabihin, minsan pagka masyado nating siniseryoso yung mga bagay-bagay, yan ang ano eh. Dapat iwasan na lang yung mga satsat ng satsat kasi para... Pero alam nyo actually, mas tama si Senator Robin doon sa sinabi niyan, dapat yung prosecution hindi one-sided. Kasi nasa ano yan, issue yan ng Supreme Court sa Sipiran na in-issue na kung saan ang primary job ng prosecution is not to convict but to give justice. Opo. So, ang mali talaga dyan yung mga humuhusga kay Senator Robin. Pero ito ang tanong, mukhang tinatarget talaga kayo ng, ewan ko kung sino tong tumatarget, pero handa ba kayong harapin at makulong din? Oo naman. Kulungan din nila ako matatakot sa kulungan. Ako ano yan eh.
Kumbaga, dyan ako nag-Islam, dyan ako nag-Muslim, dyan ako bumait. Hindi ako matatakot dyan. Ang nakakatakot dyan, yung gagawan ka ng kaso. Yun ang ano. Kasi kung ako, nung nakulong ako, inamin ko, talagang siraulo ko ng panahon na yun, dapat ako makulong. Pero pag ikukulong ako ng gawa-gawang kaso, medyo mahirap tanggapin yun. Yung pangungulungan, madali yan eh. Pero yung kinulong ka, nang alam mong hindi mo namang ginawa, ay pambihira yun. Pambihirang... Mukhang senator, yan ang umuugong na balita ngayon, mukhang mauubos kayo. Tila ang nadidinig po natin, isusunod si Senator Cayetano, tapos kayo. Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense eh. Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas. Yung meron talagang laman. Ika nga. Handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira na yan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko eh. Bakit itong impeachment court, hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang Ba't sila intention nila eh. nagdidesisyon, ano? Parang sila nagdidesisyon. Tapos gusto nila lumiit yung 2/3. Parang bakit ganito? Anong ano to? Alam niyo, malaking constitutional crisis ito ah. Kasi konstitusyon yan eh. Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, ano, kasi parang ang dating eh, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas, magkaroon tayo ng constitutional assembly, baguhin natin. Hindi pwedeng i-interpret yun na sila mismo lang, sasabihin lang ng Supreme Court. Nabawasan natin yung 2/3. Halimbawa, naging 20 na lang kami. Ilan ba yon? Ilan 2/3 niyan? Sabihin mo na 16. 14 na lang, gano'n. Teka muna naman. Pero Sir Lito, di ba binanggit na yan ni Escudero? Binanggit na rin actually ni Lacson, 16 talaga eh. Ano kaya ang dahilan kung bakit talagang inuunti-unti sila na ikulong at posible pa bang okay, sa bagay, may bendalo sila. Posible pa bang baluktutin yan at gawing mas mababa? Imposible yan. Sabi nga ni Senator, it will create a constitutional crisis. Kasi mawawala ka lang sa pagiging senador kung mamatay ka, kung mag-resign ka, o ma-expel ka. Para mo i-expel ang senador, paano mang kadahilanan, 2/3 vote din eh. So how do you expel Marcoleta, Bato, and Jinggoy? Wala yan. Miski idulog nila sa Supreme Court, ano yan? Miski si Chief Justice Hilario Davides, sinabi na 16, di ba? Sir Lito, Yung mismong gumawa. Yung mismong gumawa ng konstitusyon. Sir Lito, anong nakikita mong resulta o parang bilang isang strategist? Ano ba to? Bakit ang init-init lagi nila dito sa impeachment na to? Kasi may mga bagay pa dapat unahin. Planado ito, antimano eh. Ito'y conspiracy talaga dahil nga una, walang kandidato ang administrasyon sa 2028. Kita mo nga, pinakamataas si Vince Dizon, 1%. Di ba? Sa hanay nila. Pangalawa, kung hindi man nila ma-convict si Inday Sara, sisiraan nila na sisiraan in the hope na yung numbers niya bumaba. Mataas pa. Speaking of planado, sa tingin niyo po ba dito, from the beginning, pinagpaplanuhan na talaga nilang uwasakin o pabagsakin si BP Sara? From the very beginning. Kaya din ganyan ang galit ni Inday Sara eh. Kasi na-discover niya later na talagang pinroject siya. Kaya siya galit na galit. Kasi she joined in good faith. Aminin naman natin, kung hindi naman pumayag si Inday Sara na magbisi kay BBM, mananalo ba si BBM? Kami ni Bayna kay Isko nun. No? Nung nagsama si Inday Sara at saka si BBM, alam na nating tagilid eh. Pero nandun na tayo. Alam nga naman, iwanan mo yung ano mo, di ba? Bakit naman ako sasama kay BBM, di ba? In the first place, galing ako kay Ninoy, di ba? Para kaya ako sumama kay. Pero kung halimbawa, hindi nagsalita si BP Sara, nanahimik na lang siya, hindi kumontra, sa tingin nyo, hindi... Doon masisira, palagay ko. Doon masisira si Inday Sara. Hindi maaari eh.
Siyempre, meron Mababagsakin pa rin talaga. Siyempre, may sarili siyang paninindigan eh. Di ba? At nakikita niyo yung pagkakamali. Pag hindi niya sinabi yung paninindigan niya at hindi niya punahin yung pagkakamali, yun ang betrayal of public trust. Di ba? Pero Sir Lito, mukhang nagkamali sila kahit mapabagsak nila si VP Sara Duterte. May Senator Robin pa tayo eh. Patay tayo dyan. Number 1 senador. Number 1 VP. Baka doon papunta. Kaya Pag pala nagkamali pinagsasabay, no? Binabanat. Nagsasabay sila eh. Pala. Pero meron akong narinig nung nakaraan kay Sir Lito. Itong impeachment, nabanggit ninyo na napakadelikado nito na nakatutok dito ang tao. May flood control, scandal. At the same time, may budget para sa 2027. Pakipaliwanag nga yan. Yan ang isa pa, no? Dinidistract nila ang taong bayan. Natutukan yung impeachment. Makalimutan ngayon yung issue ng flood control. Makalimutan yung mali-malitang pera na binibigay sa mga congressmen at kung kani-kanino. No? So natapagtatakpan. Ngayon lang, di ba? Nakalimutan na yung Blue Ribbon naman, hawak nila ngayon. Ayaw naman imbestigahan ng Blue Ribbon yung tawagin yung Move on 18 na daw. Move on na daw sa ex-Marines, flood control. ex-soldiers, Yun ang sabi, move on na sa flood control. Tapos, ang mas nakakatakot dito, next year, ang budget, ang panukalang budget, 7.2 trillion. That is 600 billion more than last year's or this year's budget. Pag nakatuon ng pansin ng tao sa impeachment, baka mag-fast break na naman sila na kung ano na yung kagaguhang unprogrammed allocations na naman. Imbis na flood control ngayon, farm-to-market roads naman. Kaya kailangan bantayan. Pero ngayon, kasabay nitong impeachment, no, ilalo silang bumubulusok pababa. Pero sa tingin nyo, kung halimbawa nag-focus sila sa flood control, mag-iiba ba yung sitwasyon? Tataas ba yung ratings nila? Or paano? Ang problema sa flood control, sila-sila ang ano eh. Natuturo eh. So pag pinag-usapan nila, sa kanila din. Sila yun eh. Sa kanila bubuelta. Mafukol. Parang ganun. So ano po? Ano pong nakikita niyong sasabihin ni President Bongbong Marcos sa SONA? Kung meron man. Kasulunganin yan. Pwede ba wala na lang? Ganun? Kasulunganin yan na naman. Alam mo, napaka-importante na itong zona na ito. Ito yung penultimate eh. Fifth zona to. Next year, pamamaalam na yan eh. Yung huling zona, pamamaalam. Kaya sabay yan. Hindi, Mamamaalam? last zona na yun. Namamaalam ka na lang. Ibang paalam Kaya sabi mo, ito nagawa ko, ito nagawa ko. Problema nitong penultimate zona na to. Una, sisingilin siya doon sa mahiya naman kayo. Kasi, mahiya naman kayo, o yung mga nagpapalakpakan ng mahiya naman kayo, ng mga, sila yun, sino napakulong mo? Baka Sa bago taon na ngayon, nagdaan? Sir Lito, baka mahiya na ako. Ganun Ayun na nga. sasabihin niya. Mahirap eh. Pangalawa, wala kang magagawa sa ekonomiya na makapagpapaangat sa ekonomiya between now and 2028. Okay, nandun yung dahil sa giyera sa Iran. Pero tingnan mo, yung VAT sa langis, bakit hindi pwedeng bawasan? No? Kung nung araw 60 pesos ang litro ng diesel halimbawa, 12% yan VAT, no? 7 pesos 20 centavos ang VAT. Ngayon, kung halimbawa 80 pesos, magiging 80 times 90 na ngayon. Sir. 90 na ba? 90 times 12%, di nasa 12, mahigit 13 pesos ang nadagdag sa buwis. Yun yung tinatawag na windfall profit. No? So, lumaki pa ang kambyo, ang kahig ng ang kabig ng gobyerno, no? Dahil tumataas ang presyo, dahil yung VAT 12% ng 12% eh. Bakit hindi mo mabahagi man lang sa taong bayan yon para maibsa naman ang hirap nila? Sa Vietnam, ginawa yon. Sa Thailand, ginawa yon. Sa Taiwan, ginawa yon. Tsaka may batas na po doon. Hindi ko alam. May Ba't excise hindi tax, nila- di ba? Pinilit kayo ipasa yung excise tax. Hindi nila Hindi naman ginawa. Di ba Your Honor, Senator, Judge. Robby, kayo po, Your Honor, please. Natatakot na ako yung tumatawag ng Your Honor. May phobia. Your Honor, kayo po, ano masasabi ninyo sa panglimang zona ni BBM?
Kami sa minority, nagkasundo naman kami na ako, pangalawang beses ko to na hindi naman ako pupunta. So, siguro, maganda dyan yung majority ang matanong ninyo kung anong ine-expect nila. Kasi kami, Bakit? Bakit hindi Wala. ka pupunta, Sen? wala naman akong ma-expect eh. Pwede ba makikain? Gusto ko diretso. Ayaw niyong pumorma doon. Sayang naman yung nakabarong na. 20 million na naman ang Wala, pagkain wala. doon. Oo, sanay na akong pumorma kahit wala akong itsura. Okay lang. Ano pa ako, Hen? Nga naman. Forma, pero wala yung tura. Agree ako doon. Sir, Gusto ha? Like, gusto? Malamang ipagmamalaki yung UMIC, yung upper middle income class status natin. Kung basta nag-graduate tayo sa middle income status, so upper middle income. Pero nakalulungkot doon, una, it took Vietnam 16 years to get to UMIC, yung upper middle income. Tayo, it took us 50 years bago mag-UMIC, upper middle income. Ang Vietnam, ang per capita net income ngayon, lumalabas na $4,950, almost $5,000. Tayo, $4,820. Mas mababa tayo. And yet, tandaan natin, 50 taon na nakikipag-away ang Vietnam, giyera against France and America. Tinalo nilang pareho yan. Sirang-sira ang Vietnam. Pero ngayon, nilamangan na tayo ng Vietnam. Ano pagmamalaki mo doon? No? Pangalawa, dapat naka-UMIC na tayo, nakaangat na kung hindi nagka-COVID. Noong panahon ni Pangulong Duterte. Isa pang problema dyan, hindi yun ang batayan ng umaasensong ekonomiya. Ang problema, iilan lang ang mayaman dito sa atin at napakarami ng mahirap. 52% consider themselves poor, no, in this country. So, yung sinasabi nga ni Sen. Robin kanina, yung dapat pantay-pantay. Hindi man natin magawa yung pantay-pantay lahat. At least naman, yung talagang mahirap, umangat naman to middle class. Ang nangyayari sa atin, yung middle class nagiging mahirap dahil sa taas ng presyo. Ang inflation natin is the highest in Asia. No? So, hindi ko maintindihan kung anong klase ng economic policies meron itong ating pamahalaan. Kaya nga, ang summary ko dyan sa economic policies natin, overspending. No? Ang ating budget taas ng taas taon-taon. 7.2 trillion this year. Last year, 6.6 trillion. Overspending. Tapos overtaxing. Lahat ng binibili natin may tax eh. VAT lahat yan eh. Di ba? At patong-patong na VAT yan. Nagkakascade yan. Pangatlo, overborrowing. Utang tayo ng utang. Ang utang natin as of May, 18.55 trillion. Kaya Pangulong Duterte, tumaas lang ang ating utang dahil sa COVID. Kasi lockdown tayo ng 2 taon eh. Maganda na ang ratio natin nun eh. No, bumababa na yung debt to GDP ratio natin. So, overspending, overtaxing, overborrowing. Pero ang masakit, kaya overborrowing, overtaxing, overspending, kasi overstealing. Sobrang nakaw. Kaya sobrang gastos, sobrang buwis, sobrang utang dahil sobrang nakaw. So dito, hindi kaya dahil isang din dito yung form of government natin na meron, kung saan yung corruption is really open dito sa presidential form of government, which is yung sa Vietnam, socialist republic sila eh. So, tulad nga yung sinasabi pinupush ni Sen. Robin, yung baka panahon na para magbago tayo ng form of government. Actually, matagal nang dapat tayo nagpalit ng form of government. O at least, baguhin yung konstitusyon, yung saligang batas. Ang problema, too late na in the day ngayon. Patapos na eh. Dapat, halimbawa, si Inday Sara, maging presidente sa 2028, dapat yan ang unang-una niyang, unang sona niya, hingin na niya yan. Kung ma-impeach siya,
ikaw hindi. at ikaw ang maging presidente. Pare ko talaga. Oo. So, isusulong mo ba yung RevGov na yan? Alam naman natin. Ano Kasi na ang yan? ganda nung sinabi ng patron natin, yung overspending. Ako matagal ko nang sinabi na dapat isa na lang ang house. Hindi na dapat tayo dalawa. Kasi nakakabagal pa yan eh. Tsaka dito sa Southeast Asia, tayo na lang yata yung ganitong form of government. Eh. Dapat mag-parliamentary tayo, isa na lang. Singapore, isa lang. Kita nyo, talagang yung makakatipid tayo dyan. Di ba lugi tayo nun, Sen? Kasi 300 na magnanakaw na congressman yan. ilan lang kayong senador? 24. Kung mag-iisa, hindi ba magkakaroon ng Alisin problema? na yung congressman. Mag-one house na lang tayo. One house na. Oo, one house na lang. Yung sinasabi mo kasi yung butuhan eh. Ayan, Yung ako payag na ako matalo. Okay na yun. Basta maging isa lang tayo. Parliamentary tayo. Itong bagay na to. Ito na yung makikita ko na yung overspending masolusyonan natin. Tsaka pagkaayaw natin yung Pangulo, hindi natin kailangan magwala, hindi natin kailangan kung ano-ano, vote of no confidence lang, di palitan natin yung Prime Minister, ganun lang. Kasi ako, sa nakita ko sa 4 na taon ko, ang bagal eh. Sobrang bagal. Isipin mo, may isang batas kayo, pag-uusapan nyo ng napakatagal, aabangan mo yung house. Pag nagkasundo na yung dalawa sa bicameral, dadaling kay presidente, ibibito. Ang laki na lang ginastos dun. O hindi kagaya ng parliamentary, pagka-party system na tayo, kung ano yung gusto ng Prime Minister, yun ang, yun ang gagawin natin. Sana maging ganun tayo. Sana dumating ang panahon na pagka nagkatotoo na si Ma'am Inday na ang presidente, tama yung sinabi ni Patron. Dapat yung kagad eh. Yung kagad. At pag nangyari yun, sana meron na rin. Alam nyo, ganyan naman kasi yung ating 1935 Constitution eh. Ganun naman yun. Meron tayong re-election. Kasi dyan minsan eh, dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Yan. Di ba? Maikli siya pagka ano. Napaka-easy naman para sa magaling na presidente. Sana magkaroon ng re-election. Sir Lito, hindi kaya ipagmalaki ni Marcos Jr. sa SONA itong pagkakulong nila Marcoleta at Jinggoy at yung Conas na yan? Baka sabihin niya na sa SONA niya. Ewan ko, as ang balita, si dating Speaker Martin Romualdez daw kakasuhan. Pero ang tagal-tagal na sasabihin kakasuhan. Wala naman nangyayari hanggang ngayon eh. Ewan ko. May bulong-bulungan din na sa araw na yun, naarestuhin siya. Para daw ipagmalaki doon sa SONA. Balita, meron din balita na yung mga contractors daw, kung 10 contractors daw, papa-aresto. Ano?